Andro, tama ba ang narinig ko? Doon kayo magpapatrol sa restricted forest. Di ba't maraming cobra doon at may namatay na, kaya restricted ang area? Chong, huwag po kayong mag-alala. May snake hook naman po kaming dala ni Freddy. At saka, doon po kami naka-assign kaya wala po kaming magagawa kundi sumunod. Pero bakit doon kayo inassign kung alam naman nilang delikado? Yun na nga po ang dahilan kung bakit kami na-assign doon eh. May nakuha po kasi silang impormasyon na may illegal logging. At mataas ang posibilidad na totoo yun kasi walang bantay. Kaya safe nilang nagagawa yun. Tito, huwag po kayong mag-alala. Pag nakakita po kami ng cobra, lalayo agad kami. Pero na lang kung chicks ang makita namin. Magpapatuklaw agad ako. Ay nako, Freddy. Puro kakalokohan. Tigilan mo nga yung pagiging babaero mo. May asawa ka na. Mabuti pa si Andro ang hanapan mo ng mapapangasawa bago pa lumagpas ang edad niya sa kalendaryo. Naniniwala ka ba na kailangan mo ng mag-asawa bago pa lumagpas ang edad mo sa kalendaryo? Paano kung isang araw ay mahanap mo ang taong pasok sa pamantayan ng asawang hinahanap mo, pero kalaunan ay may madidiskubre kang hindi ka nais-nais sa pagkatao niya? Tatanggapin mo pa ba siya o pipiliin mong lumayo sa kanya? Paki-comment ang inyong sagot sa ibaba at excited kaming mabasa ito. At kung naiintriga ka kung ano talaga ang nangyari sa kwentong ito, tara na't sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Andro hanggang dulo. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng kwentong Takip Silim, lalo na po sa inyo, Miss Anne. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Andro. Hindi ko po tunay na pangalan. Ang lahat ng pangalan ng tao at lugar na gagamitin ko sa kwentong ito ay gawa-gawa ko lamang para maitago ang tunay kong pagkakakilanlan para na rin sa seguridad ko at sa lugar kung saan talaga nangyari ang pangyayaring ikukwento ko sa inyo. Bago natin simulan ang kwento, check nyo na po ang bago naming channel na Love Story, Miss and Mr. Love. Siguradong kikiligin kayo sa mga kwento, mapapangiti, at may mga aral pang mapupulot sa bawat episode. Perfect pang relax habang nakikinig. Sama na kayo at ma-in love sa mga kwento namin. Makikita ang link sa pinned comment sa upload na ito. Subscribe na kayo. Huwag niyong kakalimutan ha, Miss and Mr. Love Tagalog Love Story. At bago po tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam sa inyo na tanging sa kwentong Takip Silim ko lang ipinadala ang kwentong ito. Kaya kung mapapakinggan nyo ito sa ibang channel, huwag kalimutang i-report. Salamat po. Ang pangyayaring ito ay nangyari noong 1999, noong nagtatrabaho pa ako bilang forest ranger sa isang ahensya ng gobyerno. Trabaho ko ang pangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagbabantay at pagpigil sa iligal na pagputol ng mga puno. Hanggang isang araw, na-assign kami sa restricted forest kung saan kumakalat ang balita na maraming kobra ang naninirahan doon. Pero ang hindi ko inaasahan, hindi kobra ang umatake sa amin kundi isang mabangis na baboy ramo. Duguan at sugatan akong tumatakbo kasama ang katrabaho kong si Freddy hanggang sa napadpad kami sa isang baryo. Isang baryo kung saan maraming magagandang dalaga na hindi pala mga ordinaryong tao. Alam mo pare, hindi ko na talaga maintindihan ng mga tao. Kapag binabagyo tayo dito sa Pilipinas, sinisisilat sa Diyos. Sila rin naman ang sumisira sa kalikasan, kaya dinadaanan tayo lagi ng bagyo. Tama ka dyan pare. Pero hindi ko rin sila masisisi eh. Lalo na't mahirap ang buhay ngayon. Kaya kahit illegal pa yan, pinapatos na ng iba para makakain ng pamilya nila. Hindi pa rin ako sangayon dyan pare. Marami namang pwedeng pagkakitaan dyan eh. Teka pare, huwag kang gagalaw. Ha? Cobra! Huwag kang gagalaw pare. Sensitibo yan sa paggalaw at vibration sa paligid. Sus Marisep! Nanigas ang katawan naming dalawa ni Freddy nang dumaan ang kobra sa harapan namin.
Tinataya kong nasa 2 pulgada lang ang layo nito mula sa kinatatayuan namin. Pigil ang hininga namin noon sa kaba. Nahihirapan din akong kunin ang snake hook sa likuran na nakasabit sa bag ko dahil nakataas ang ulo at leeg ng cobra na nakatutok sa amin. Isang galaw lang namin noon, maaari niya kaming matuklaw. Kaya tiniis namin ang ganoong posisyon hanggang makaalis ang cobra sa harapan namin. Doon lang kami nakahinga ng malalim. Oh! Kinabahan ako dun, pare. Tama nga sila. Maraming cobra ang naninirahan dito sa gubat na to. Kaya maging alerto tayo. Lalo na't pag-alagala lang ang mga cobra dito. Oh, pre. Iba pala talaga kapag harap mo na ang cobra. Alos kapusin ako sa paghinga sa sobrang kaba kanina eh. Hindi rin kasi tayo nakapaganda eh. Oo, heto ang snake hook. Hawakan mo. Ah. Para sa susunod na makakita tayo ng cobra, may gagamitin na tayong panlaban. Oo, pare. Pero wala pa naman akong naririnig na ingay ng chainsaw. Magpatuloy lang tayo sa paglibot-libot pre. Baka may makita tayo sa unahan. Dapat siguraduhin nating cleared ang area bago tayo umalis. Baka kasi mamaya, tayo lang ang binabantay nila. Sigurado nag-iingat din sila para hindi mahuli. Sige, pare. Nagpatuloy kami sa paglalakad noon. Tinataya kong mahigit 1 oras na rin kaming naglilibot nang mapatigil kami at napatingin sa isa't isa dahil may narinig kaming malakas na pag-angil ng mabangis na hayop sa unahan. Pare, angil ba yun ng mabangis na hayop? May narinig nga akong pag-angil sa unahan eh. Tara na, bumalik na tayo sa exit. Huwag na tayo magpatuloy hanggang dulo. Sige, pare. Baka masalubong pa natin ang mabangis na hayop na yon. Pwede hinto, may kobrang dumaan. Oh. Okay na pre. Ay, alam mo, pre. Mamamatay yata ako sa pagpigil ng hininga. Hindi sa tuklaw na cobra. Hindi ka mamamatay pare. Masamang damo ka yata. Teka, pare. Ano yon? Anong klaseng hayop yan? Baboy ramo ba yan? Sus Maricep, baboy na mo yan? Ang laki, parang hindi ordinaryo. Huwag kang gagalaw pre. Pare, ang haba ng pangil oh. Mukhang tayo ang pinupuntirya ng kainin. Putya, ang laki. At mapupula pa ang mga mata niya. Parang hindi pangkaraniwang baboy ramo to ha. Ayan na, umatake na siya pare! Takbo pare! Takbo pare, bilis! Pare sa likod mo! Ang balikat ko! Mabilis siyang sumugod noon at sa isang iglap. May bumangga sa balikat ko na parang rumaragas ang truck. Napahiyaw ako sa sakit nang maramdaman ko ang kagat niya. Tumilapon ako sa lupa at gumulong. Pagdilat ko, nasa ibabaw ko na siya. Yung baboy ramo. Nakababa ang ulo, galit na galit at bumubuga ng mainit na hininga diretsyo sa mukha ko. Agad kong itinaas ang 2 braso ko upang ipanangga sa ulo at leeg ko. Ramdam ko ang gaspang ng pangil na dumadampi sa balat ko. Akala ko mamamatay na ako noon. Pero bigla kong narinig si Freddy. Kasunod ang isang malakas na hiyaw ng hayop na yon. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yon pero may hawak siyang mahabang pamalong kahoy at paulit-ulit niya yung hinahampas sa likod ng baboy. Hayop kang baboy ka! Putya, ang sakit. Tara pare, bilisan natin bago pa makabangon ang baboy ramo. Oo pare. Teka, ang sakit talaga. Nagdurog ang sugat mo pare. Huwag ka mag-alala. Kaya ko pa. Tara na. Bilisan natin. Pare, hindi ko na alam kung saan ang daan. Doon tayo. Hawak-hawak ko ang kaliwa kong balikat na may sugat noon. Pilit, pinipigilan ang pag-agos ng dugo habang tumatakbo kami. Hanggang sa napansin namin pareho na naliligaw na kami. Naiinis na ako noon dahil ramdam ko na ang panghihina ng katawan ko. Pare, naliligaw yata tayo. Ayos ka lang ba?
Ayos lang ako pare. Eh, nanghihina lang ang braso ko. Wala nang lakas. Kaya mo yan pare. Makakalabas din tayo sa gubat na ito. Teka pre, may baryo yata doon oh. Nakikita ko sa unahan ng bukana ng isang baryo. Oo nga pare. Tara, baka may papaghingan tayo ng tulong doon. Pero pare, wala tayong kakilala doon. At saka tingnan mo oh. May kalumaan ng karatula. Hindi na nga mabasa ang pangalan ng baryo. Baka wala nang nakatira dyan. Pare, kailangan nating subukan. Tingnan mo, nanghihina ka na sa sugat mo. Kailangan magamot agad dyan. Sige na, tara na pare. Aalalayan kita. Salamat pre. Inalalayan nga ako ni Freddy noon sa paglalakad dahil nanghihina na talaga ang katawan ko. Nagdurugo pa rin yung sugat kahit pilit kong pinipigilan gamit ang kamay ko. Hanggang sa makapasok na kami sa loob ng baryo at napatingin ako sa paligid. Kaunti lamang ang mga tao ron, nabibilang lang sila. Malalayo ang pagitan ng mga kabahayan. Napatulala na lang ako nang may lumapit sa aming isang napakagandang babae. Napakaamo ng kanyang mukha. May pagkasingkit ang mga mata. Mahahaba ang pilik mata at matangos ang ilong kahit morena. Nakasuot siya ng mahabang puting blouse at pulang palda na lampas tuhod. Sino kayo? Anong nangyari din sa kasama mo? Ako si Freddy at ang kaibigan ko naman ay si Andrew. Four stranger kami. Inatake kami ng mabangis sa baboy ramo sa gubat habang nagpapatrolya. Napadpad lang kami sa barang ito at nagbabaka sakaling may makatulong sa amin. Miss, tulungan mo naman kami. Nanghihina na ang kaibigan ko dahil sa laki ng sugat niya. Sige, hali kayo. Sumunod kayo sa akin. Salamat, miss. Pare, kapit ka lang ha. Huwag mo akong iiwan. Susundan talaga kita hanggang langit. Sige ka. Baliw, kaya ko pa pre. Huwag ka mag-alala. Malayo pa to sa bituka. Malayo sa bituka ka dyan. Halos hirap ka na nga sa paglalakad eh. Pumasok kayo rito sa loob. Oh, salamat talaga, miss. Pagpasok namin sa loob, agad kong napansin ang isang maliit na altar sa gawing sulok ng bahay. May puting telang nakapatong sa mesa, may sinding kandila at papel na may nakasulat na mga salitang Latin na nakasabit sa pader. Katabi nito ang mga gamit ng manggagamot, mga pote ng langis, garapon ng pinatuyong dahon at palanggana na may maligamgam na tubig. Amoy na amoy ang mga halamang gamot sa buong silid. Ihiga mo siya rito. Daan-daan lang. Sige. Teka pare. At napalunok ako sa sobrang ganda niya. Lumapit siya sa altar, nagsindi ng isa pang kandila, at may maikling dasal na ibinulong. Pagkatapos agad niyang nilinis ang sugat ko gamit ang tubig na pinaglagaan ng dahon na hindi ko alam ang pangalan. Tsaka niya pinahira ng langis mula sa maliit na boteng may lamang mga ugat, habang may binubulong na dasal. Napangiwi ako sa hapdi pero tiniis ko. Ilang sandali pa binalot na niya ang sugat ko ng malinis na tela. Huwag kang gagalaw. Pagpahinga ka muna. Maraming salamat. Walang anuman yun. Oh, Iha. Sino ang lalaking yan? Teka, bakit sugatan ang kasama niya? Nay, Tay, si Freddy po at ang kaibigan niya si Andrew. Forest Rangers po sila na napadpad sa baryo natin. Malalim pong sugat ni Andrew. Dahil sa kagat ng baboy ramo. Kaya tinulungan ko sila at pinatuloy dito para magamot ang sugat niya. Opo. Tama po siya, sir, ma'am. Hindi po kami masasamang tao, pangako po. Ano ka ba, Iho? Masyado kang takot. Tama lang ang ginawa ng anak ko na tulungan kayo. Hindi rin kami masasamang tao para tumanggi sa nangangailangan ng tulong. Hanggang kailan ba sila rito? Uwi rin ba kagad ang mga yan? Opo. Pag gumaan na po ang pakiramdam ng kaibigan ko, pwede po ba kaming magpahinga muna kahit saglit? Kaya ko na pare. Mabuti pa, umuwi na tayo habang hindi pa lumulubog ang araw. Hindi, Iho. Dito na muna kayo. Delikado na sa gubat sa mga oras na to. Naglalabasan na sila. Naglalabasan?
Ano pong naglalabasan, madam? Ang mga baboy ramo. Di ba inatake kayo kanina? Tsaka pwede ba iho? Huwag mo na akong tawaging madam. Aling Linda na lang. Sige po, Aling Linda. Salamat po talaga sa pagpapatuloy sa amin dito. Walang anuman, Alea. Ihanda at linisin mo ang kabilang kwarto para may maayos silang matutulugan mamaya. Sige po, Nay. Aliyah. Bakit? Aliyah, tama ba? Oo. Eddie ang pangalan ko. Huwag ka na mag-alala pa. Ayoko makaabala pa kami sa inyo. Uuwi na kami. Hindi pwede. Hindi pa magaling ang sugat mo. Kailangan mong magpagaling. Andrew, huwag ka nang mahiya pa. Okay lang naman sa akin. Sa katunayan, masaya pa nga ako sa ginawa kong pagtulong. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. O siya, sige. Maiwan ko muna kayo dito. Aayusin ko lang magiging kwarto nyo. Sige, salamat. Mukhang may napapansin ako sa tinginan niyong yan Ano bang pinagsasabi mo? Baliw ka talaga, pre. Tanging ngiti lang ang naging tugon ni Aliyah noon, kaya nakaramdam ako ng kilig. Kahit naman sinong lalaki ay kikiligin sa ganda ng ngiti at sa maamong tingin niya, lalo na't nakatitig pa siya sa akin noon, kaya pati si Freddy ay nakapansin din. Ngunit nabaling naman pareho ang tingin namin nang marinig namin ulit ang boses ng tatay ni Aliyah. Siguraduhin nyo lang na hindi sila magdadala ng gulo dito sa baryo natin. Alam mo naman ang ugali ni Kapitan. Tuso yun. Nato, mukha naman silang mga mababait, saka hindi pwedeng hindi natin sila tulungan. Lalo na't posibleng si... Oo, tama na yan. Ayoko nang pag-usapan pa. Magpapahinga na ako. Aling Linda? Galit po ba ang asawa niyo? Pwede naman po kaming umalis ngayon. Hindi iho, hayaan mo siya. Ang mahalaga ligtas kayo dito sa loob ng bahay namin. Mabait naman ang mangnaton nyo. Hindi lang talaga siya sanay na may bisita kami. Pero wag nyo nang isipin pa ang mga bagay na yan. Pero baka po kasi mag-away lang kayo dahil sa amin, Aling Linda. Hindi kami nag-aaway, iho. Huwag kayong mag-alala. O siya, sige na. Magluluto muna ako ng hapunan natin. Naiiya ako dito, pre. Gusto ko na talagang umuwi. Pero pare, palubog ng araw kaya delikado. Dito na lang muna tayo tsaka i-dead mo muna lang si Mang Nato. Halata namang mabait Nag-iingat lang siguro. Mga dayo kasi tayo dito. Tsaka bihira lang makita ang ganito kagwapong mukha sa lugar na ganito. Aba, talagang nakuha mo pang magbiro, ha? Siyempre pare, maging positibo lang tayo lagi. Tama ka naman dyan, pre. Pero seryoso pare, may gusto ka kay Aliyah, no? Gusto? Oo pare, alam ko na mga tinginan mong yan. Nagaganda lang ako sa kanya. Pare, diyan nagsisimula ang lahat. Tsaka huwag mo nang palampasin pa ang pagkakataong makahanap ng asawa. 1 taon na lang lagpas ka na sa kalendaryo. Malabo namang magkagusto sa akin yun eh. Sobrang ganda nun. At saka uuwi na tayo bukas kaya malabo yung iniisip mo. Sus, pag may gusto, may paraan. Tumahimik ka nga dyan. Nandyan na siya, pare. Maayos ng kwarto. Pwede na kayo magpahinga doon. Sumunod kayo sa akin. Sige miss. Aliyah na lang, pwede. Sige, Aliyah. Pasensya na. Okay lang, tara na. Sige, pare, umawag ka sa akin. Daan-daan lang pagbangon ha. Oo, pre. Medyo wala naman ng sakit. Dahan-dahan akong bumangon nang may pag-alalay ni Freddy noon hanggang sa tuluyan akong makatayo at sumunod kami kay Aliyah. Pumasok kami sa loob at agad kong napansin ang katahimikan at kaayusan ng kwarto. Maliit pero malinis naman ang bawat sulok nito. Sa tabi, may maliit na aparador na may ilang libro at larawan at sa ibabaw, isang maliit na florerang may sariwang bulaklak. Ang kama ay may malinis na puting kumot at malambot na unan. Dito kayo matutulog sa kwartong to. Pasensya na kung may kaliitan ha. Wala na kasi kaming ibang kwartong may iaalok sa inyo. Okay lang ba kayo dito? Tinatanong pa ba yan? Napakaganda nga ng kwarto. Aba, ang kapal naman ang mukha namin para magreklamo. Pero seryoso, maraming salamat sa iyo, Aliyah.
Ang bait mo talaga. Bagay kayo ni pareng Andrew. Mapagbiro ka pala, Freddy. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Pre, nakakahiya na kay Aliyah. Ano ba? Okay lang, Andrew. Sige na. Magpahinga muna kayo. Maya-maya tatawagin na lang namin kayo pag handa ng hapunan. Nakakahiya naman, Aliyah. Baka pwedeng tumulong kami. Ay, ikaw talaga. Wag na. Kaya na namin ni nanay yun. Tsaka bisita namin kayo. Kaya ang gagawin nyo lang ay magpahinga. Napangiti kami sa isa't isa noon, saka siya lumabas ng kwarto. Napako naman ang tingin ko kay Freddy nang makita ang mapang-asar niyang mukha at napailing na lamang ako. Alam ko na yung iniisip mo, pre. Pwede ba tigilan mo nga ako? Wala naman akong sinasabi ah. Masyado kang defensive pare. Hindi ako defensive. Kilala kita. Alam ko ang tinginan mong yan. Nakakahiya kay Aliyah, pre. Magkaibigan nga talaga tayo. Oo na. Hindi na kita aasarin pa pero hindi ko may papangako ah. Baliw ka talaga. O siya, idlip lang ako saglit. Babawi lang ako ng lakas, pre. Sige, gisingin na lang kita pag maghapon na ha. Okay, sige. Mahigit 1 oras din yata akong nakatulog noon at nagising na lang ako nang marinig ang boses ni Freddy. Napangiwi ako sa sakit nang maigalaw ko ang balikat ko dahil nakalimutan kong may sugat pala ako. Oh, hinahin na lang pre. Hindi ka na namin ginising eh. Tulog na tulog ka at kailangan mo din ng pahinga. Dinalhan ka na lang ni Aliyah ng pagkain dito. Ano? Hindi na sana siya nag-abala pa. Nakakahiya naman. Hindi naman pwedeng hindi ka kumain. Tsaka nag-insist talaga siya na siya ang maghatid ng pagkain dito pare. Nakakahiya talaga. Huwag ka nang mahiya. Puro kaya eh. Tulog na sila, kaya mabuti pa kumain ka na. Teka, heto ang adobong manok, tsaka kanin. Pero huwag kang mabibigla sa lasa ha. Ba't naman ako mabibigla? Pare, sobrang tabang kasi. Tsaka parang hindi ba lang nilagyan ng bawang at sibuyas. Pero dahil gutom ako, pinatos ko na. Nakakaya din naman sa kanila kung hindi ko kakainin. Sige nga, titikman ko. Umupo ako sa gilid ng kama. Ramdam ko ang bigat ng mga balikat ko habang inaabot niya ang platong may lamang adobo at kanin. Pagkabukas ko ng takip, agad sumingaw ang amoy ng adobo. Hindi nga ganon katapang, kulang sa tama ng bawang at sibuyas. Kita ko pa sa sabaw na medyo maputla, parang tinipid sa toyo. Pero sa totoo lang, sa lagay kong yun, kumakalam na ang sikmura ko kaya hindi ako naging mapili pa at nagreklamo. Pero tama nga si Freddy nun, sobrang tabang nung pagkain. Oh, ano pare? Di ba ang tabang? Masarap naman Okay lang naman. Seryoso ka dyan pre? Oo, mahilig ka lang kasi sa maalat eh. Pare, ano yun? Para may mabangis na hayop sa labas. Oo nga pre. Pare, ayan na naman. Kaya pala sinabi sa akin ni Aliyah kanina na bawal tayong magbukas ng bintana at lumabas sa gabi. Siguro gumagala din dito ang mga baboy ramo sa gubat. Sandali. Oh, ano bang ginagawa mo pare? Sisilipin ko. Titingnan ko kung anong nasa labas. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob pero tumayo ako. Parang kusa na lang gumalaw ang mga paa ko papunta sa bintana. Sa bawat hakbang ramdam ko ang bigat ng hangin sa kwarto. Parang mas lalong sumisikip. Huminto ako sandali bago hawakan ng kurtina. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi lang basta takot yon. Parang may kung anong pakiramdam na mali. Dahan-dahan kong hinawi ang kurtina. Madilim sa labas. Tanging liwanag lang ng buwan ang tumatama sa mga puno. Kita ko ang mga sanga na maraming gumagalaw dahil sa hangin. Masyadong tahimik nang bigla kong marinig ulit ang pag-angil. At napasinghap ako nang makita ang mga baboy ramong may mapupulang mga mata na umatake sa amin kanina. Pare, ano? Anong nakita mo? Ang dami nila pre. Mahigit 5. Mga baboy ramong may mga mapupulang mga mata. Ano? Katulad ng umatake sa atin kanina? Oo, nasa labas sila.
Putsyang mga baboy ramong yan. Pati ba naman dito gumagala sila? Patingin nga pare. Halika dito, bilis. Tingnan mo. Nagtatakbuhan sila. Napasinghap naman sa gulat at takot si Freddy at napatingin kami sa isa't isa. Hindi namin akalain na pati pala sa baryong yun, makakarating ang mga baboy ramong yun. Hindi na rin ako nagtaka pa dahil liblib naman talaga ang lugar na yon. Pero ewan ko ba kung bakit nakakaramdam ako noon na parang may kakaiba sa baryong yun. Hindi ko alam kung bakit o kung meron man. Ano naman kaya yon? Kaya minabuti ko na lang huminga ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Delikado pala dito pare. Bukas, kailangan natin magdala ng panlaban. Kahit balisong o pamalong kahoy. Para maprotektahan natin ang sarili natin. Kung sakaling aatakin na naman tayo ng baboy ramo. Tama ka. Mabuti pa magpahinga na tayo. Ligtas naman tayo dito sa loob para maaga tayo magising. Angon at agad na hinubad ang kumot. Pinilit kong hubarin ang damit ko dahil pakiramdam ko nasusunog ang katawan ko. Pero nahirapan ako. Hindi ko masyadong maigalaw ang kaliwang balikat ko dahil sa sugat na natamo ko at napangiwi ako sa sakit. Putya, ang init. Oh, gising ka pa? Ang init kasi ng pakiramdam ko, pre. Tulungan mo nga akong hubarin tong damit ko. Ano? Nako, hindi tayo talo pare. Saka hindi ako Becky. Baliw, naman pinagsasabi mo. Hindi din ako Becky, no? Hubarin mo lang tong damit ko kasi sobrang init. Hindi ko na kinakaya. Oo na. Ito naman, nagbibiro lang naman ako pare. Kahit kailan talaga, hindi ka nagbago. Aba, siyempre ako pa rin to. Si Freddy Boy Chick Boy. Baba, tigil-tigilan mo yan. May asawa ka na, ganyan ka pa. Siyempre joke lang. Parang hindi mo naman ako kilala. Loyal na loyal to, no? Tsaka ikaw dapat ang maghanap na ng chicks para naman makapag-asawa ka na bago ka pa lumagpas sa kalendaryo. Oh. Ay nako, mabuti pa matulog na tayo ulit. Ang ingay-ingay mo, baka magising pa sila sa kabilang kwarto. Sus, hindi mo lang kasi maamin na gusto mo na si Aliyah eh. Freddy, Oo, kalma. Ang pili natin dyan, pre. Eto na, matutulog na. Hindi ko alam kung maiinis pa ako kay Freddy o matatawa at kikiligin. Pero mas nangibabaw ang kilig ko sa sinabi niya noon dahil hindi ko man maamin sa sarili ko, nagagandahan talaga ako kay Aliyah at sobrang gaan ng loob ko sa kanya. At totoo naman ang sinabi ni Freddy. 1 taon na lang lagpas na ako sa kalendaryo pero gusto ko kung magmamahal man ako, dun sa babaeng sigurado akong mahal ko. Hindi dahil sa pressure na nararamdaman ko dahil sa edad ko. Kinabukasan nauna akong magising kay Freddy at dahan-dahan akong bumangon para buksan ang bintana para naman makalanghap ako ng sariwang hangin. Sobrang pinawisan kasi ako kagabi dahil sa init kaya nang buksan ko ang bintana, gumaan talaga ng sobra ang pakiramdam ko. Nasurpresa naman ako nang makita ang isang magandang babae sa labas. Tansya ko ay bandang 30ish na ito. Maganda, maputi. Pero angat pa rin ang kagandahan ni Aliyah kumpara sa kanya. Matamis itong ngumiti sa akin at tinitigan ako mula ulo hanggang sa tiyan ko kaya nahiya talaga ako noon. Pero hindi ko naman maikakaila na maganda talaga ang hulma ng katawan ko dahil mahilig ako sa pag-gym kapag walang trabaho. Ngumiti din ako sa kanya pero nabaling naman agad ang atensyon ko nang may kumatok sa pinto ng kwarto. sandali lang, nandyan na. Freddy, gumising ka na dyan. Magandang umaga, Andrew. Pasensya na kung nagising ko kayo ha. Ang sabi kasi ni nanay, sabay-sabay na daw tayo mag-almusal. Nakakahiya naman sa inyo. Huwag na. Aalis na rin kasi kami. Huwag ka nang mahiya. Sa tingin mo papayag si nanay na aalis kayo dito ng gutom? Hindi kami ganyan sa mga bisita namin. Baka kasi magalit ang tatay mo, Aliyah. Oo nga, Aliyah. Ayos lang, busog pa naman kami. Kagabi nga, ang sama ng tingin niya sa akin eh. Ano ba kayo? Mabait si tatay nato. Pinoprotektahan niya lang kayo. Pinoprotektahan? Oo.
Kasi lahat ng tao dito sa baryo mapag-usisa at mapaghinala. Kaya hindi sila basta-basta nagtitiwala at ayaw ni tatay ng gulo. Pasensya na, Aliyah. Huwag kayong mag-alala. Uuwi naman agad kami ngayon. Ayaw din naman namin ng gulo. Sige, pero mag-almusal muna kayo bago umalis. Sige. Nagkatinginan muna kami ni Freddy bago tuluyang lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong bahay. Tanging kalansing ng mga pinggan at mahinang usapan mula sa kusina ang maririnig. Paglabas namin, bumungad sa amin ang simpleng hapag na may mainit na lugaw na nakahain. O, gising na pala kayo. Halina kayo dito, kumain na kayo habang mainit pa ang lugaw. Magandang umaga po. Pasensya na po sa abala, Aling Linda. Nako, walang aba-abala dito. Bisita namin kayo, kaya dapat lang naasikasuhin namin kayo at gusto naming maayos ang pananatili nyo dito. Ay, salamat po, Aling Linda. Sobrang bait niyo po. Nako, simpleng pagkain lang yan. Huwag kang magpasalamat, iho. Hindi lang po simpleng pagkain ang binigay niyo sa amin, kundi maayos na matutulugan. Kaya nakatulog po kami na maayos kagabi. At saka dahil sa panggagamot ng anak niyo, naging okay na po ang sugat ko. Naigalaw mo na ba ng maayos ang braso mo, iho? Medyo po, Aling Linda. Hindi naman po masakit kaya ayos na po ako. O siya, sige na. Kumain na tayo. Mang Nato, huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po kami naghahanap ng gulo tsaka aalis po agad kami dito. Pasensya na. Kung iniisip ninyo ngayon kung nandito kayo. Pero hindi ninyo kasi naiintindihan mga iyo. Hindi nyo pa kilala ang mga naninirahan dito. Ayoko lang ng gulo. Naintindihan ko naman po kayo, Mang Nato. Nasabi na po sa amin yan ni Aliyah. Mabuti naman kung ganon. Pero wag ninyo sanang isipin na hindi ko kayo tanggap sa pamamahay ko. Sa katunayan, masaya akong makilala kayo. Salamat po. Salamat po, Mang Nato. Naging magaan naman ang loob ko sa sinabi ni Mang Nato. Pero may parte sa isipan ko na nagtataka kung bakit ganoon na lang siya mag-alala sa gagawin ng mga tao rito. Hindi naman siguro sila masamang tao para saktan kami kung wala naman kaming ginagawang masama sa kanila. Habang tahimik kaming kumakain sa mga oras na yon, may narinig naman kaming katok mula sa pinto at boses ng babae. Tao po! Tao po! Aling Linda! Si Karina. Alam na yata niya na may mga bisita tayo dito. Ako na pong magbubukas, tay. Sige anak. Nakitaan ko ng pag-aalala ang mukha nilang tatlo nang magkatinginan sila sa isa't isa, kaya nagtataka ko noon at napatanong sa isip ko kung sino si Karina. Hanggang sa bumungad sa akin ang mukha ng babaeng nakita ko kanina. Kilala pala nila ito at Karina pala ang pangalan niya. Nakangiti siyang lumapit sa akin pero seryoso namang nakatingin si Aliyah sa akin at hindi ko alam kung bakit. May mga gwapo pala kayong bisita, Aliyah. Hindi mo man lang ipinakilala sa akin. Aalis na din naman sila ngayon, Karina. Aalis? Hindi pwede. Teka, bakit hindi pwede? Karina, mga dahil lang sila dito kaya sana. Kaya nga dapat inimbitan nyo sila rito para sa ating fiesta bukas. Oh? Fiesta bukas sa inyo? Oo naman. Di ba, Tita Linda, Tito Nato? Ano ang sabi ni Ama sa inyo? Oo iyo. Kaya dapat dumito muna kayo para naman makapag-enjoy kayo dito. Kung ayaw nila Tito at Tita na nandito kayo, pwede naman kayo sa bahay namin. Oh, talaga? Pero nakakaya naman, miss. Karina. Tawagin mo akong Karina. Karina. Ako nga pala si Freddy. Ito naman kaibigan ko si Andrew. In fairness, ang gwapo ng kaibigan mo. Aba, syempre naman. Pogi talaga yan si paring Andrew. So ano, gusto nyo bang manatili muna dito hanggang bukas at makifiesta dito sa amin? Hindi ako agad nakasagot noon dahil may parte sa akin na gustong umalis dahil sa nasaksihan ko kagabi. Pero
may parte rin sa akin na gustong manatili dahil gusto ko pa sanang mas makilala at makasama si Aliyah. Tsaka nakakahiya naman kung tatanggihan namin ang imbitasyon nila, lalo na tinulungan nila kami kahapon, kaya nakapagdesisyon akong manatili na lang muna hanggang kinabukasan. Sige, nakakaya namang tumanggi tsaka gusto ko din naman maranasan ang piyesta dito sa inyo. Mabuti. Kung ganoon, sumama kayo sa bahay namin. Ipakikilala ko kayo sa aking ama, ang kapitan ng baryong ito. Karina, dito na lang muna sila. Maayos naman sila dito. Pero mas magiging maayos sila doon sa bahay namin. Karina, dito na lang kami. Ayos na sa amin ang kwartong tinutuluyan namin. Kung ayos lang po sa inyo, mga nato. Karina, ako na bahala sa kanila. Pakiusap, hayaan mo na sila rito. Nagulat ako sa narinig mula kay Mang Nato. Hindi ko kasi akalaing siya pa ang makikiusap kay Karina na para bang may takot siya. Pero nasa isip ko din noon na baka dahil anak ito ng kapitan kaya ganoon na lamang nila itong ginagalang. O siya, sige tito. Pero isasama ko sila saglit sa bahay namin para maipakilala ko sila kay ama. Ate Karina, wag na. Huwag ka nang kumontra, Aliyah. Alam mo na, kapag nagalit si ama, di ba? Napakunot noon naman ako noon sa sinabi ni Karina na para bang pinagbabantaan niya si Aliyah at kita naman ang takot sa mukha ni Aliyah noong mga oras na yon. Sumang-ayon naman siya na sumama kami kay Karina sa bahay nito kahit pa sa loob ko, nagdadalawang isip talaga ako. Hindi lang dahil gusto kong kasama si Aliyah, kundi dahil may mali sa pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag sa tuwing tinitingnan ko si Karina. Pero mukha naman siyang mabait, kaya isinantabi ko na lamang yon. Pagkatapos naming mag-almusal noon, sumama kami kay Karina kahit nalabag sa loob ko. Habang naglalakad kami papunta sa bahay nila, kita ko ang mga babaeng kasing edad ni Aliyah na nakatingin sa amin at nakangiti. Hindi naman maikakailang magaganda sila kaya nakurot ko sa tagiliran si Freddy dahil umaandar na naman ang pagiging babaero niya. Tuloy-tuloy lang kami sa paglalakad noon hanggang sa makapasok kami sa isang ancestral house. 2 palapag yon at malaki talaga kung ikukumpara sa bahay ni na Aliyah, pero may kalumaan na rin dahil sa bitak-bitak na pintura sa pader. Mabuti naman. Sinama mo sila rito eh. Magaling ka talagang pumili ng mapapangasawa. Mapapangasawa? Sir, may asawa na po ako kung ako ang tinutukoy niyo ha. Hindi ikaw ang tinutukoy ko iyo, kundi ang kasama mo. Bagay na bagay sila nitong anak kong si Karina. Teka lang po. Kakakilala lang po namin ni Karina at saka hindi po ako taga dito. Magdayo lang po kami. Babalik din po kami sa syudad pagkatapos ng piyesta. Ama, huwag mo naman siyang biglain. Siguro mas mabuting makilala pa namin ang isa't isa. Pero bukas na gaganapin ang ritual, anak. Ritual? Oo, Andrew. May ritual talaga kaming sinasagawa tuwing piyesta at iyon ang pasasalamat sa puong may kapal. Baka Thanksgiving Mass ang sinasabi niya pare. Pasensya ka na Karina ha. Hindi pa kasi namin alam ang mga paniniwala ninyo dito sa baryo. Kaya gusto din namin talaga maranasan to at makidiwang din sa inyo. Alam ko, Andrew. Kaya nga iniimbita ko kayo sa fiesta namin. Siya nga pala. Ipakikilala ko din ang aking anak sa'yo. Sana magkasundo kayo para walang magiging problema. Ikaw na muna bahala dito, Karina. Namin talaga maranasan to at makidiwang din sa inyo. Alam ko, Andrew. Kaya nga iniimbita ko kayo sa fiesta namin. Siya nga pala. Ipakikilala ko din ang aking anak sa'yo. Sana magkasundo kayo para walang magiging problema. Ikaw na muna bahala dito, Karina. Kakausapin ko muna mga taga-baryo para sa magaganap na piyesta bukas. Sige, Ama. Ako na po ang bahala. Hindi ko lubos maintindihan ang ibig ipahiwatig sa akin ni Karina kaya
Sumabay na lang ako sa agos ng usapan, lalo na't nasa harapan kami ng kanyang ama na kapitan ng baryo. Napukaw naman ang atensyon ko nang lumabas ang isang batang babae na sa tansya ko ay nasa 10 taong gulang lang. Matamis itong nakangiti sa akin at nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. Papa? Teka sandali, baby girl. Bakit po? Ayaw niyo po bang ihag ko kayo? Di ba po ikaw ang papa ko? Papa? Kasi... Oo, anak. Siya ang papa mo. Di ba nangako si mama na tutuparin ko ang hiling mong makilala ang papa mo? Ayan, tinupad ko na. Salamat po, Mama. Papa! Papa ko! Hindi ko alam kung anong ire-react ko noon sa gulat. Mahigpit akong niyakap ng bata kaya napayakap na rin ako sa kanya. Pero hindi ko lubos maintindihan kung bakit nagsinungaling si Karina sa anak niya at ipinakilala akong ama ng bata. Pero may parte sa akin na naawa ng sobra sa bata nang maramdaman ko ang pangungulila nito sa kanyang ama. Ilang minuto rin kaming nagyakapan bago ko kumawala sa pagkakayakap niya. Andrew, pasensya na ha. Magpapaliwanag ako sa iyo mamaya. Ayos lang, Karina. Naintindihan ko. Pare, baka piko to ha. Hindi mo naman yan anak eh. Pare, wag agad tayong manghusga. Di ka ba naawa sa bata? Siyempre, naawa din naman ako sa bata. Mabuti pa. Maupo muna kayo dito. Sige, Karina. Dahan-dahan kaming umupo sa lumang sofa na para bang may kung anong bigat na nakadagan sa dibdib ko. Habang nakaupo ako, hindi ko maiwasang mapatingin sa paligid ng bahay. Kanina pa, may kakaiba sa pakiramdam ko na parang may malamig na hanging dumadaan kahit sarado naman ang lahat ng bintana. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Ana, pumasok ka muna sa kwarto mo. May pag-uusapan lang kami ng papa mo. Sige po, Mama. Papa, mamaya po ulit ha. I love you po, Papa. Sige, Ana. Pasensya ka na, Andrew, ha? Birthday din kasi ng anak ko bukas. Gusto ko lang namang matupad ang hiling niya sa birthday niya. Kaya pinakilala kitang tatay niya at sana ayos lang sa'yo. Naintindihan ko naman yung Karina. Nagulat lang talaga ako. At saka paano kung malaman ni Ana ang totoo? Bukas pagkatapos ng piyesta, alis na kami. At pakahanapin niya ako. Ako nang bahala doon, Andrew. Sa ngayon, pwede bang magpanggap kang tatay niya? Hindi ako agad makasagot sa tanong ni Karina dahil iniisip ko kung ano na lang ang iisipin ni Aliyah at mahihirapan akong mapalapit sa kanya. Baka isipin niyang may gusto ako kay Karina. Huminga ako ng malalim noon habang iniisip kung ano ang isasagot ko. At sa huli, inamin ko kay Karina ang totoo. Karina, huwag mo sanang mamasamain ha. Ayoko lang kasing isipin na Aliyah na may namamagitan sa atin. Bakit? May gusto ka ba kay Aliyah? Oo. Gustong-gusto niya sa Aliyah kaya hindi pwedeng yang hinihiling mo sa kaibigan ko. Ayos na yung kanina eh. Seryoso kang gugustuhin mo yang si Aliyah? Hindi mo pa nga siya lubusang kilala? Baka magulantang ka kapag nalaman mo ang tunay na pagkatao niya. Tunay na pagkatao? Nagulantang ako sa sinabi niyang yon, Miss Anne. Tama siya. Hindi ko pa lubusang kilala si Aliyah. Pero bakit? Ano bang dapat kong malaman sa pagkatao niya? Mukha naman siyang walang tinatago sa amin. Tsaka sobrang bait niya at ng pamilya niya. Nakita kong napakunot noo si Freddy noon habang nakatingin sa akin. Gusto mo bang malaman ang totoo? Ano ang totoo? Wala. Gusto ko lang malaman kung interesado ka ba talaga sa kanya. At tama ako. Interesado ka talaga kay Aliyah. Karina, pasensya na talaga. Okay lang. Siya nga pala. Dito na kayo magtanghalian.
Nagluto ang aming kasambahay ng maraming pagkain para sa inyo. Nakakahiya naman, Karina. Huwag ka na mag-abala pa. Andrew, huwag ka nang mahiya. Tsaka magagalit si ama sa akin kapag hindi ko inasikaso ng maayos ang mga bisita ko. Sa totoo lang na wiwirdohan talaga ako sa tawag niya sa tatay niya. Napaka-formal at malalim kasi ang salitang ama para gamiting pagtawag sa tatay niya. Pero iniisip ko na lang noon na ganoon ang itinuro sa kanya. Hindi ko na rin inisip ang itanong dahil ayokong maka-offend sa damdamin niya. Gusto niyo bang makita yung baboy na kakatayin bukas? Talaga? Pwede ba? Oo naman, para hindi kayo maboring dito habang naghihintay ng tanghalian. Halina kayo. Sumunod kayo sa akin. Sige. Freddy, tara na. Sige, nakasunod ako sa inyo. Dito, Andrew. Sumunod kami sa kanya papunta sa likod bahay. Amoy lupa at damo ang paligid at rinig na rinig ang mahinang ungol ng mga baboy sa kulungan. Nagulat naman kami pareho ni Fred nang makita ang mga baboy ramo na umatake sa amin kahapon kaya napaatras kami. Pare, ganyan yung baboy ramo na umatake sa atin kahapon. Tsaka yung nakita natin kagabi, di ba? Oo nga. Umatake? Inatake kayo ng baboy ramo? Oo. Kaya may malaking sugat ako sa balikat ko. Buti na lang ginamot ni Aliyah. Kaya kahit papano, nakakagalaw na ng maayos ang braso ko. Si Aliyah na naman. Wala ba tayong ibang pag-uusapan kundi siya? Naikwento ko lang, Karina. Bakit nga pala nasa kulungan niyo mga baboy ramo na yan? Kayo palang nag-aalaga niyan? Hindi namin yan alaga. Nahuli lang yan ni ama sa gubat. Tsaka kagabi may nahuli din kaming baboy ramo kaya saktong panghanda sa fiesta bukas para mapakain ng lahat ng tao dito sa baryo. Pero paano niyo nahuli yan? Ang babangis ang baboy ramong yan eh. Tingnan mo, ang pupula ng mga mata at ang tutulis ng pangil. Parang hindi pangkaraniwan yan. Baka malason pa kayo. Masyado ka namang takot malason, Freddy. Matagal na kami nanguhuli gamit ang bitag na ginawa ni ama. Tsaka minsan inuulam pa namin yan kahit hindi fiesta. Hindi naman kami nalason. Mga ngaso ba ang tatay mo? Oo, minsan. Siya ang kapitan ng baryong to kaya gumagawa talaga kami ng paraan para makapagbigay ng pagkain sa buong baryo lalo na bukas, fiesta namin. Karina, O Aliyah, bakit ka nandito? Pumasok ka ng bahay na walang pahintulot ko? kailangan nating mag-usap. Tama ka. Kailangan nating mag-usap. Pero pwede ba mamaya na? Kita mo naman na magkasama kami ni Andrew, di ba? Nananadya ka ba? Karina, hindi ako pumunta dito para makipag-away sa iyo. Teka. Bakit parang may nagkakainitan dito? Ganun ba talaga kagwapo si Paring Andrew? Hindi naman tumalab ang biro ni Freddy sa namumuong tensyon ng dalawa. Pero kahit papaano gumaan ang hangin sa pagitan nila. Agad na tumalikod si Aliyah at naglakad palabas habang kami ni Freddy ay napatingin sa isa't isa. Mabuti pa mauna na kayong kumain. Mukhang nakaluto naman si Manang. Kailangan lang namin mag-usap ni Aliyah. Karina, hindi naman sa nanghihimasok ako ha. Pero ramdam ko yung tensyon sa pagitan yung dalawa. At ayoko maging dahilan ng pag-aaway niyo. Andrew, hindi kami nag-aaway ni Aliyah. Sadyang ganun lang talaga kami mag-usap kaya huwag kang mag-alala. Sige na, halina kayo sa loob. Sumunod kami sa loob ng bahay at hindi pa rin nawala ang lamig ng hangin gumagapang sa balat ko. Pagkarating namin sa kusina, nakita agad namin ang mahabang mesa. Sa gitna ng hapag ay nakahain ng pagkain, isang malaking palayok ng sabaw, 2 bandehado ng karne at kaning umuusok pa. Katabi ng mesa ay nakatayo ang matandang katulong. Payat siya, bahagyang kuba, kulubot ang balat at parang nanunuyo ang labi. Tahimik niyang inilapag ang huling mangkok at dahan-dahang nag-angat ng tingin sa amin. Hindi siya ngumiti at para bang may binabasa siya sa aming mga mukha. Sige na, kumain na kayo. Maiwan ko muna kayo dito. Sige, Karina. Pare,
Ako yung kinakaban sa dalawang yun eh. Stay positive lang. Halata naman kasi may gusto yun si Karina sa'yo. Kaya huwag kang papayag na pikutin ka niya gamit ang anak niya, ha? Ano yan? Magiging instant daddy ka? Mas bagay kayo na Aliyah, pare. Si Aliyah naman talagang gusto ko, pre. Alam mo yun. Buti naman. Pero, tingnan mo ang matanda. Ang samang makatingin sa atin. Kanina ko pa yung napapansin eh. Oo nga eh. Baka nagugutom din. Yayain natin. Lola, sumabay na po kayo sa amin kumain. Ay, di na iyo. Kumain na kayo. Baka lumamig pang sabaw na niluto ko. Sigurado po kayo, Lola? Oo, sige na. Kumain na kayo. Pare, ang seryoso naman ni Lolo magsalita. Sige na pre. Kumain na tayo. Para makaalis na tayo dito. Nagkatinginan kami ni Freddy bago ako tuluyang sumandok ng sabaw. Pagkatingin ko sa kutsara, napakunot ang noo ko. Nagulat kami pareho dahil pagsandok namin, mukhang hilaw pa ang karne at matabang yung sabaw. Namumula pa ang laman at parang may kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Nagkatinginan naman kami ni Freddy noong mga oras na yon. Andrew, pares ito sa adobong manok kagabi. Matabang sobra. Parang hindi man lang nilagyan ng asin. Pero hilaw pa ang karne. Nakakaya naman kay Lola kung magreklamo pa tayo. Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Po, Aba, ang talas pala ng pandinig ni Lola sa edad niyang yan, pre. Umalis na kayo dito habang may oras pa. ano pong ibig niyong sabihin? Napakunot ako ng noo sa sinabi ni Lola. Seryosong-seryoso ang mukha niya nang sabihin yon, kaya nakaramdam talaga ako ng sobrang kaba. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, narinig na namin ang yabag ng mga paa na palapit sa mesa at bigla na lang umalis si Lola na walang pasabi na parabang may kinatatakutan. Napalingon naman kami sa likuran nang marinig ang boses ni Karina. Oh, ano? Hindi niyo ba nagustuhan ang niluto ni Manang Leonora? Kasi ang Napakunot ako ng noo sa sinabi ni Lola. Seryosong-seryoso ang mukha niya nang sabihin yon, kaya nakaramdam talaga ako ng sobrang kaba. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, narinig na namin ang yabag ng mga paa na palapit sa mesa at bigla na lang umalis si Lola na walang pasabi na parabang may kinatatakutan. Napalingon naman kami sa likuran nang marinig ang boses ni Karina. Oh, ano? Hindi niyo ba nagustuhan ang niluto ni Manang Leonora? kasi ang totoo niyan, iniintay ka namin. Hinihintay? Di ba sabi ko sa inyo mauna na kayong kumain? Siyempre, nakakaya naman kung hindi ka namin hintayin, di ba? Si Aliyah ba? Umuwi na? Oo. Huwag kang mag-alala. Maayos naman ang pag-uusap namin. Tinatama ko lang ang lugar niya. Matamis na ngumiti sa akin si Karina at saka umupo sa harap namin. Ewan ko ba saan, pero may kakaiba sa aura niya na nagbibigay tensyon sa dibdib ko noon at lalo na nang marinig ko ang sinabi ng matanda sa amin. Napaisip ako noon kung bakit pinapaalis na kami na parabang may banta sa buhay namin. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili at pilit na ngumiti para hindi yon mapansin ni Karina. Pero sa totoo lang, hindi na ako komportable. Lalo na't iniisip ko ang batang babae kanina na kinilala akong kanyang ama. Hindi kaya may alam si Lola sa planong pagpikot sa akin ni Karina tulad ng duda ni Freddy? Okay ka lang ba, Andrew? Mukhang may iniisip ka? Wala. Medyo sumasakit lang konti yung sugat ko eh. At saka mukhang nahihilaw ako eh. Siguro kailangan ko lang ng pahinga. Ganun ba? Gusto mong magpahinga muna sa kwarto ko? Hindi na. Pagkatapos namin kumain, babalik na kami sa bahay ni Aliyah. Doon na kami magpapalipas ng gabi. Bukas na lang ulit. Pangako, tutulong kami sa paghahanda sa piyesta. Sige, kung yan ang gusto mo,
Siguradong mag-i-enjoy kayo bukas sa gaganaping handaan at sisiguraduhin kong magiging masaya ka, Andrew. Matamis na ngumiti sa amin si Karina at pilit naman akong ngumiti rin sa kanya. Pero ang nasa isip ko talaga noon ay bumalik na sa bahay ni na Aliyah para makita ulit siya at makumusta tungkol sa pag-uusap nila ni Karina. Pagkatapos nga namin kumain noon, gusto kong maduwal sa lasa ng pagkain pero tiniis ko na lang. At ganoon din si Freddy na pilit na lamang ngumiti. Tsaka kami nagpaalam. Pare, napaka-weirdo talaga ng mga kilos sa Karina. Para bang inaakit ka niya kahit alam naman niyang hindi siya ang gusto mo, kundi sa Aliyah. Saka siya pa itong nagagalit kay Aliyah na akala mo'y pag-aari ka niya. Hayaan mo na, pre. At saka, kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako basta-basta naaakit sa mga ganyang kilos ng babae. Andrew, papalapis sa Aliyah sa atin. Aliyah? Andrew? Freddy? Ayos lang ba kayo doon? Anong ginawa ni Karina sa inyo? Aliyah, Kapitan? ano bang pinag-uusapan ninyo? Wala naman po. Sigurado ka? Opo, Kapitan. Bakit po pala kayo naparito? Gusto kita kausapin tungkol sa paghahanda ng buong baryo sa piyesta bukas. Sige, Kapitan. Andrew, Freddy, maiwan ko muna kayo. Pumasok muna kayo sa loob. Nandun naman si nanay. Sige, Aliyah. Dahan-dahan kaming naglakad ni Freddy papunta sa pintuan ng maliit na bahay ni na Aliyah. Marahan kong tinulak yung pinto at bahagya itong bumukas. Naamoy naman namin agad ang matapang pero pamilyar na halimuyak ng mga dinikdik na dahon. Agad kong napansin ang mesa sa gitna ng silid. May mga maliliit na bote na nakahanay doon at sa tabi ng mga ito ay may mga bungkos ng tuyong dahon, ugat at tangkay na nakalatag. Nakayuko si nanay sa mesa. Maingat niyang ibinubuhos ang kulay dilaw na langis sa isang maliit na bote na may laman na pinaghalong ugat at dahon. Halatang sanay na sanay ang kanyang mga kamay sa ginagawa niya. Sino yan? Kami po ito, Aling Linda. Kayo pala yan. Halik kayo, pumasok kayo. Aling Linda, manggagamot din po pala kayo? Oo, iho. Dapat lang na marunong kami sa panggagamot dito para mapagaling ang sino mang may sakit dito sa baryo. Ayos. Libre pala ang doktor dito sa baray niyo dahil sa inyo ni Aliyah, Aling Linda. Siguro may libreng gamutan din kayo sa fiesta bukas. Iho, wala naman talagang. Linda! Linda! Sandali lang, nandyan na. Ako na pong magbubukas. Magandang tanghali po sa inyo, mga nato. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din sa inyo. Nato, napaga ka yata. Kailangan natin mag-usap, Linda. Sige, tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Basta. Iho, pwede bang iiwan niyo muna kami? Magpahinga na muna kayo sa kwarto ninyo. Sige po, mga nato. Pare, tara na sa kwarto. Agad kaming pumasok ni Freddy sa kwarto noon, tsaka naupo sa kama at nagkatinginan sa isa't isa. Huminga ako ng malalim tsaka sumilip sa bintana. Natatanaw ko naman si Aliyah at Kapitan na seryosong nag-uusap, tapos biglang dumating si Karina at nakisali sa usapan nila. Napakunot noon naman ako habang iniisip kung anong pinag-uusapan nila. Mukha kasing nagkakaroon ng tensyon sa pagitan nila noon. Gustuhin ko mang lumapit pero ayoko ring makisawsaw, kaya hinintay ko na lang na matapos sila. Nakita ko si Aliyah na napatingin sa direksyon ko kaya agad akong napaatras mula sa bintana bago niya pa ako makita. Pare, ano kayang pinag-uusapan nila? Hindi ko din alam, pre. Mukhang seryoso ang usapan nila. Dahil yata sa'yo kaya nakakainitan sina Aliyah at Karina. Nagsiselos yata si Karina kay Babe Aliyah mo. Hindi naman siguro. Ang sabi naman ni Karina, okay naman sila ni Aliyah eh. Ay, ewan ko ba pare? Pero iba talaga ang kutob ko dyan kay Karina eh. May iba sa ikinikilos. Tsaka pare, hindi ka ba nagtataka kanina kung bakit mga baboy ramo ang nasa likod ng bakuran nila? Hindi normal na baboy. At yung baboy ramo pang yun ang umatake sa atin.
Ayoko man tong isipin. Pero paano kung alaga pala talaga nila yon? Tsaka sila ang nag-utos sa atakihin tayo sa gubat para mapadpad tayo rito. Para mapaibig ka niya. Imposible naman sinasabi mo, pre. Mahirap paamuhin at gawing parang aso ang baboy ramong yun. Tingnan mo ang itsura nung kanina. Mabangis. At umaatake talaga ng tao. At tingnan mo to nangyari sa akin. Paano nila mapapasunod yun? Kahit aso nga, hindi mo mapapasunod kaagad nang walang training. At saka diba, ang sabi ni Karina, huli daw yun ng tatay niya at kakatayin ng mga yun bukas para sa piyesta. Ayoko na nga lang mag-isip. Kung ano-ano tuloy ang naiisip ko eh. Alam ko namang imposible talaga yon. Andrew? Freddy? Oh, si Alia pare. Ako na magbubukas. Aliyah, Yayayain ko sana kayong magmerienda habang mainit pang nilagang saging na niluto ni nanay. Saging? Nako, paborito ko yan. Freddy, Pasensya na pre, na-excite lang. Nakakatuwa ka talaga, Freddy. Sige na. Halina kayo sa sala. Nakahanda ng merienda. sige, salamat Aliyah. Agad kaming sumunod nun kay Aliyah palabas. Nang makarating kami sa sala, nakalapag na ang mainit na saging sa bandehado na umuusok pa. Marahan naman kaming umupo sa upuang gawa sa kawayan. Nilibot ko ang aking paningin noon at napansin kong wala si Namang Nato at Aling Linda. Sige na, kumain na kayo. Huwag na kayong mahiya. Bakit wala yata ang tatay at nanay mo? Pinatawag sila ni Kapitan kanina. Naghahanda sila para sa fiesta bukas. Ganun ba? Oo, sige na. Kumuha na kayo habang mainit pa. Ikaw din Aliyah. Sabayan mo na kami dito. Nakakaya naman kung kami lang dalawa ni Freddy ang kakain. Sige. Umupo naman si Aliyah sa kawayang inupuan ko at may konting distansya sa pagitan naming dalawa. Napansin ko naman ang mapang-asar na ngiti sa akin ni Freddy habang kumakain kami. Ewan ko ba, pero para bang nakukuryente ako noon kahit hindi naman kami magkadikit. Bigla namang nagsalita si Freddy kaya naputol ang pag-iisip ko. Pare, ang sakit ng tiyan ko. Lalabas na yata. Pwede bang makigamit ang banyo niyo, Alia? Oo naman. Halika, ihahatid kita. Nasa likod lang ng kusina. Huwag na. Nakakaya naman. Nasa likod lang naman, di ba? Oo, pagbaba mo ng hagdanan, nasa gilid ang pintuan ng banyo. Sige. Di ko na talaga kaya. Susmaroy sa ep. Naiwan kaming dalawa ni Aliyah noon at saglit na namuo ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa naglakas loob akong magsalita para basagin yon. Aliyah, Oh, Andrew. salamat sa lahat ng tulong mo ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako ngayon. At saka, sobrang bait ng pamilya mo sa amin ni Freddy. Kahit hindi nyo kami kakilala, pinatuloy nyo pa din kami at binigyan ng maayos na matutulugan. Wala yun, Andrew. Hindi din naman kaya ng konsensya namin na pabayaan lang kayo. Hindi kami ganun. Basta't kaya naming tumulong gagawin namin. Napakabuti talaga ng puso mo, Aliyah. Hindi ka lang maganda. Sobrang bait pa. Tanging ngiti lang ang naitugon ni Aliyah sa akin at napako naman ang tingin namin sa isa't isa. Sa mga sandaling yon para bang huminto yung oras. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang biglang Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako ngayon. At saka, sobrang bait ng pamilya mo sa amin ni Freddy. Kahit hindi nyo kami kakilala, pinatuloy nyo pa din kami at binigyan ng maayos na matutulugan. Wala yun, Andrew. Hindi din naman kaya ng konsensya namin na pabayaan lang kayo. Hindi kami ganun. Basta't kaya naming tumulong gagawin namin. Napakabuti talaga ng puso mo, Aliyah. Hindi ka lang maganda. Sobrang bait pa. Tanging ngiti lang ang naitugon ni Aliyah sa akin at napako naman ang tingin namin sa isa't isa. Sa mga sandaling yon para bang huminto yung oras. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang nakatingin sa kanya.
Tahimik lang siya ngunit ramdam ko ang kakaibang kuryente sa pagitan naming dalawa. Para bang bigla akong naging handang magkaroon ng asawa. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng ganitong pakiramdam sa isang babae. Bigla naman siyang tumayo noon na para bang hindi mapakali sa kakalakad. Siya seryosong tumingin sa akin na para bang may gustong sabihin. Andrew, Aliyah, may kailangan akong sabihin sa'yo. May kailangan kang malaman. anong kailangan ko malaman? Hindi fiesta ang gaganapin bukas, kundi isang ritual. Hindi ko kayang mapahamak kayo kaya kailangan nyo nang umalis ngayon. Teka, ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Hindi mga ordinaryong taong naninirahan sa baryong to, Andrew. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko. Kapag nanatili ka pa dito, mapipikot ka ni Karina at magiging katulad ka din namin. At ang kaibigan mo, siyang gagawing alay sa gaganaping ritual bukas. Teka, diretsuhin mo nga ako, Aliyah. Kung hindi kayo tao, ano kayo? Anong ritual ang sinasabi mo? Mangako ka muna na wala kang gagawing masama sa akin. Mangako ka muna na hindi ka matatakot sa akin. Bakit naman ako matatakot sa iyo? Itinulungan mo nga ako, di ba? Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Dahil aswang ako, Andrew. Ha? Hindi lang ako. Aswang ang lahat ng naninirahan dito sa baryo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Ilang segundo akong natigilan habang nakatitig lang sa kanya. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako, magagalit o matatakot. Parang hindi kayang iproseso ng utak ko ang sinabi niya. Sa totoo lang, unang pumasok sa isip ko na baka nagbibiro lang siya o baka sinusubukan niya lang kaming paalisin sa baryong yon. Pero nang tingnan ko ang mukha niya, wala akong nakitang bakas ng biro. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang nakahawak sa laylayan ng damit niya. Halatang hirap na hirap siyang sabihin ang mga salitang yon. Hindi ko tuloy maiwasang malito. Kanina lang ang iniisip ko lang ay kung bakit parang ayokong matapos ang sandaling magkatabi kami. Tapos ngayon, bigla niyang sasabihin na aswang siya at buong baryo nila ay ganoon din. Bubuka pa sana ang bibig ko para magsalita nang bigla kong marinig ang sigaw ni Freddy mula sa likod ng bahay. Mula sa direksyon ng banyo. Sigaw yon ng taong takot na takot. Ah! Halimaw! Halimaw! Pre, anong nangyari sa'yo? May halimaw sa banyo, pare. Kitang-kita ko ang mapupulang mga mata niya na nakasilip sa reyas ng kawayang pader. Pare, nagdaalaway pa siya. Diyos ko, para siyang aswang na nakita ko sa TV, pare. Ayoko, aswang yata yun. Smarusep. Tama ka. Aswang ang nakita mo. Pero hindi lahat ng naninirahan dito ay itim na aswang. May mga natitira pa rin mabuti kagaya naming mga puting aswang na piniling manggamot. Totoo ba talagang sinasabi mo? Ngayon, patutunayan ka sa inyo. Sa mismong sandaling yon ang dati niyang maamong mukha ay unti-unting nagbago sa harapan namin. Unti-unting nangitim ang kanyang mga mata na nagpatayo sa aking balahibo. Kasabay noon napansin kong dahan-dahang humahaba ang kanyang mga kuko. Mula sa normal na kuko ng tao, naging matulis at parang mga maliit na patalim na kumikislap. Napasinghap kami pareho ni Freddy sa takot at napalunok ako habang nakatitig sa itsura niya. At bago pa ako makapagsalita, bahagyang bumuka ang kanyang bibig at doon ko nakita ang dalawang pangil na unti-unting lumabas mula sa kanyang gilagid. Napaatras kami pareho sa takot ni Freddy noon, Miss Anne. Diyos ko, totoo nga. Pare, aswang si Aliyah. Diyos mo, Recep, tara na. Tumakbo na tayo. Huwag kang matakot sa akin. Mas matakot kayo sa mga itim na aswang na naninirahan sa baryong ito. Hindi ako makapaniwala. Paano ka naging aswang? Di ba manggagamot ka? Pati ba sina Aling Linda at Mang Nato ay aswang din? Oo,
Pero hindi kami masasamang aswang. Pinili naming mamuhay ng normal at tuwasang kumain ng tao. Sa itsura mong yan, hindi ka kumakain ng tao? Pinaglololo ka lang yata tayo nito, pare. Kaya pala ayaw nila tayong paalisin dahil may binabalak silang masama sa atin. Tara na, umalis na tayo dito. Tumakas na tayo. Kailangan niyong makaalis dito ng tahimik kung hindi mapapahamak kayo. Malalagay ang buhay niyo sa panganib. Nakabantay si Kapitan Wald at Karina sa labas kasama ang iba pang mga dalagang itim na aswang. Mainit ang mga mata nila sa inyo. Pati sila, aswang din. Hindi lang basta aswang, Andrew. Sila ang mga itim na aswang na naninirahan dito. At tulad ng sinabi ko kanina, gagawin ka nilang isa sa kanila. Dahil gustong gusto ka ni Karina na maging ama ng anak niya. At ikaw, Freddy, Huh? ikaw ang magiging alay nila. At pagsasaluhan bukas ng gabi. Ano? Pagsasaluan? Pare, tara na. Tumakas na tayo dito. Ayoko pang mamatay. Aliyah! Mga swang! Napaatras kami nun palayo kay Mang Nato dahil sa takot at kita ko naman ang pagkunot ng kanyang noo habang nakatingin kay Aliyah. Kasunod niya naman ay si Aling Linda na nasa likuran niya. Anong pumasok sa utak mo at binudyag mo ang tunay na pagkatao mo sa kanila? Tay, kailangan po nilang malaman ang totoo ng mga aswang tayo. Kailangan na nilang umalis dito bago pa maisagawa ni Kapitan ang plano niya. Hindi pwedeng wala tayong gawin para protektahan sila. Alea anak, pag pinili natin sila, mamamatay tayo. Pinoprotektahan ka lang namin ng ama mo. Binabantaan na kami ni Kapitan. Pero inay, hindi tayo katulad nila. Mas gusto ko pang mamatay na lumalaban kesa Kasunod niya naman ay si Aling Linda na nasa likuran niya. Anong pumasok sa utak mo at binudyag mo ang tunay na pagkatao mo sa kanila? Tay, kailangan po nilang malaman ang totoo ng mga aswang tayo. Kailangan na nilang umalis dito bago pa maisagawa ni Kapitan ang plano niya. Hindi pwedeng wala tayong gawin para protektahan sila. Alea anak, pag pinili natin sila, mamamatay tayo. Pinoprotektahan ka lang namin ng ama mo. Binabantaan na kami ni Kapitan. Pero inay, hindi tayo katulad nila. Mas gusto ko pang mamatay na lumalaban kesa hayaan silang makapambiktima ng inosente. Huwag mo akong susuwayin, Aliyah! Hindi, tay. Magkamatayan man kami ni Karina, poprotektahan ko sila. Bakit? Ganun na ba sila kahalaga sa'yo? Mahalaga sa akin ang manatiling mabuting aswang, tay. Kaya sana maintindihan ninyo. Freddy, Andrew, tara na. Ilalayo ko na kayo rito. Itatakas ko kayo. Paano naman kami magtitiwala sa katulad mong aswang? Narinig mo yan, Aliyah? Baka kung ano pang gawin ang mga lalaki yun sa'yo. Hayaan mo na sila. Napatingin ako kay Freddy. Kita ko ang takot sa mga mata niya, pero mas nangingibabaw ang pagkalito. Hindi rin naman namin alam kung ano ang paniniwalaan namin noong mga sandaling yon. Ngunit habang nakatingin ako kay Aliyah, nakita ko ang kakaibang lungkot sa mga mata niya. Parang may bigat na matagal na niyang dinadala. Mas nangingibabaw naman ang paghanga ko sa kabusilakan ng puso niya. Kaya sa pagkakataong yon, pinili kong maniwala sa kanya. Lalo na't wala naman siyang ginawang masama sa amin kundi tulungan kami. At isa pa, hindi niya ibubunyag basta-basta ang totoong siya kung may plano siya sa amin. Naniniwala ako sa kabutihan ng puso mo, Aliyah. Pare, sigurado ka ba dyan? Aswang sila. Alam ko. Pero kung papatayin nila tayo, kanina pa dapat nila ginawa, di ba? May tiwala ako kay Aliyah. Andrew, tara na. Umalis na tayo dito. Sasamahan ko kayo. Ihahatid ko kayo palabas ng gubat hanggang makasiguro akong ligtas kayo. Salamat, Aliyah. Hindi pa man nagsisink in sa utak ko ang pagiging aswang ni Aliyah, desperado na akong makaalis sa baryong yon. Nakita ko namang napabuntong hininga si Mang Nato at napailing. Matigas talaga ang ulo mo, Aliyah. Parang ako nung bata pa ako. Anak, kung itutuloy mo ito, magagalit si Kapitan sa iyo. Kapag nalaman ni Kapitan ang ginawa mo, hindi ka niya patatawarin. Baka mapatay ka pa niya. Alam ko po, inay. Tulad ng sinabi ko, handa po akong mamatay.
Mas pipiliin ko pong gawin ang tama. Matipid na ngumiti si Mang Nato sa amin at kita ang pag-aalala sa mga mata niya. Kaya imbis na matakot ako sa kanila noon, hindi ko magawa. Tuluyan namang bumalik ang anyo ni Aliyah sa pagiging tao, kaya gumaan ang loob ko. Sa likod ng gumat, may lumang dam papuntang sapa. Hindi yun binabantayan ng mga tauhan ni Kapitan. Doon kayo duman. Salamat, Tay. Salamat po talaga. Mag-iingat kayo, anak. Pero paano po kayo, Mang Nato? Baka kung anong gawin nila sa inyo. Huwag na kayong mag-alala pa. Tulad ni Aliyah. Gagawin ko na din kung anong tama. Handa kami lumaban, magkamatayan na. Basta pangako ninyo sa amin na hindi masasayang ang lahat. Pangako ninyo makakauwi kayo ng ligtas. Salamat po, Mang Nato. Pangako po. Tay, patawarin niyo po ako. Pangako, babalik po agad ako dito. Sige na, tumuloy na kayo habang abala pa si Kapitan sa paghahanda sa loob ng bahay. Dito kayo duman sa likuran ng bakuran. Sumunod kami kay Aliyah palabas sa likod ng bakuran. Tahimik ang buong paligid pero pakiramdam ko, napakalakas ng tibok ng puso ko. Bawat hakbang namin sa tuyong damo ay parang masyadong maingay sa katahimikan ng hapon. Saglit akong napalingon sa bahay. Nakita ko sina Mang Nato at Aling Linda na nakatayo sa may pintuan. Hindi sila nagsasalita pero halata sa mga mukha nila ang matinding pag-aalala habang pinapanood kami papalayo. Hindi ko alam kung muli pa ba namin silang makikita. Ang iniisip ko na lang noon ay makalayo na sa baryong yun at makauwi ng ligtas. Dahan-dahan lang kayo. Huwag kayong gagawa ng ingay. Aliyah, wala ka bang superpower sa maging invisible? Baka pwede mo yung gawin para hindi nila tayo makita dito. Freddy, aswang lang ako. Hindi pa ako kaluluwa para hindi makita. Kumalma ka lang, pare. Sundan mo lang si Aliyah. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang makarating sa isang makitid na daanan na halos matabunan na ng matataas na damo. Palubog na ang araw at nagiging mas malamlam ang paligid. Paminsan-minsan ay naririnig ko ang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon na hinihipa ng hangin. Malapit na tayong makarating sa gubat. At kapag nandun na tayo, mas mahihirapan silang sundan tayo. Pero hindi ligtas ang gubat. May mga baboy ramong gumagala doon. Kilala ko kung sino yon. Dahil kami mismong mga aswang ay nagpapalit anyo bilang hayop. Huh? Ibig sabihin, aswang yung umatake sa amin, pati na din yung nasa likod ng bahay nila Karina? Oo. Lahat ng yun ay mga dalagang nakita nyo kanina sa baryo namin. Susmariset! Buti na lang talaga hindi umandar ang pagiging babaero ko. At buti na lang talaga, mabait kang aswang, Aliyah. Pero siguraduhin mo lang na totoo yung pinapakita mo sa amin. Dahil hindi talaga kami magdadalawang isip na patayin ka. Freddy, huwag kang ganyan ka, Aliyah. Tayo na nga ang tinutulungan niya eh. Pinagdududahan mo pa siya. Naninigurado lang ako, pare. Aswang pa din siya. Naiintindihan ko yon. O siya, sige na. Kunin yung kahoy doon sa gilid ng puno para may panlaban kayo. Sige, pare, tara. May makabuhay sa unahan. Kumuha kayo. Magagamit niyo yan para labanan ng aswang. Napapasok kami kapag idinikit mo ang halamang yun sa katawan namin. Manghihina kami. Narinig ko na ang paniniwala niya kay nanay noon. Sinasabi sa pader panlaban sa mga aswang nung buntis siya. Pero hindi pa ako nakakita ng aswang sa buong buhay ko. Ngayon pa lang. Huwag nang maraming daldal, Freddy. Ang daldal mo talaga. Bilisan mong kilos mo. Lumulubog ng araw. Sige. Lumalakas ang pakiramdam ng mga itim na aswang. At nagsisimula na silang gumala dito sa gubat. Lintik na. Ang mga aswang. Dito tayo. Bilisan nyo. Oo, sige. Hingal na hingal kaming tumatakbo noon. Buti na lang, nagagalaw ko ng balikat at braso ko. May makabuhay sa unahan. Kumuha kayo. Magagamit niyo yan para labanan ng aswang. Napapasok kami kapag idinikit mo ang halamang yun sa katawan namin. Manghihina kami. Narinig ko na ang paniniwala niya kay nanay noon. Sinasabi sa pader panlaban sa mga aswang nung buntis siya.
Pero hindi pa ako nakakita ng aswang sa buong buhay ko. Ngayon pa lang. Huwag nang maraming daldal, Freddy. Ah, Ang daldal mo talaga. Bilisan mong kilos mo. Lumulubog ng araw. sige. Lumalakas ang pakiramdam ng mga itim na aswang. At nagsisimula na silang gumala dito sa gubat. Lintik na. Oh. Ang mga aswang. Dito tayo. Bilisan nyo. Oo, sige. Hingal na hingal kaming tumatakbo noon. Buti na lang, nagagalaw ko ng balikat at braso ko. Naririnig namin ang mga malalaking yapak at pag-angil sa unahan, kaya mabilis kaming tumakbo para hindi nila kami makita at mahuli. Pero nagkamali kami dahil sa isang iglap, bigla-bigla na lang sumulpot ang 4 na dalagang nakita namin sa baryo kasama si Karina. Karina! Hayaan mo na silang makauwi! Traitor ka talagang babae ka! Kung inaakala mo magtatagumpay kayo, nagkakamali ka! Hindi sila makakaalis dito! Hindi mo maaagaw si Andrew sa akin! Magsasama kami habang buhay! Yan ang inaakala mo! Magkamatayan muna tayo bago mangyari yon! Aliyah! Nanlaki naman ang mga mata ko nang masaksihan ang pagbabagong anyo ni Karina at Aliyah. Naging mapupula ang mga mata ni Karina at tinubuan siya ng balahibo at naging isang malaking aso, habang ang mga babaeng kasama niya ay naging baboy ramo na may mapupulang mga mata kagaya ng umatake sa amin ni Freddy. Doon ko nakumpirmang tama ang sinasabi ni Aliyah kanina. Bigla na lang sumugod ang dalawa sa isa't isa at dinig ko naman ang mabangis na pag-angil at paghiyaw nila. Pare, ang mga baboy ramo. Lalaban tayo, Freddy. Lalaban tayo. Hetong sa'yo! Etong sa'yo, halimaw! Pucha, pagbabayaran niyo ang ginawa ng kasama niyo sa akin. Heto pat! Lintik ang sakit! Pare! Ayos na ba, pare? Sa likod mo! Pucha, hetong sa'yo! Sunod-sunod kong hinampas ng pamalong kahoy na hawak ko ang aswang, tsaka hinampas ulit ng makabuhay, kaya napahiyaw ito sa sakit at nanginig. Hindi ko ito tinigilan hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Kasunod naman ang isa pa, at kita ko naman noon si Freddy na tagumpay na napatay ang isa pang aswang habang ang isa ay nakatakas. Naging mabilis ang mga pangyayari, Miss Anne. Nakita ko na lang si Karina na duguan at hinang-hina habang sinasakal ni Aliyah. Hindi na ako matatakot pa sa inyo! Buong buhay namin nabuhay kami sa takot, kaya ngayon, tatapusin ko ng takot na yon! Pinagkanulo mo ang sarili mong lahi para sa mga tao. Anong klase kang aswang? Aswang ako na may puso at prinsipyo! Hindi ko kayang mambiktima ng mga inosenteng tao para lang sa pansarili ko! Hindi ako katulad mo! Demonyo! Aliyah! Napatay mo siya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tara na. Nakatakas ang isa sa mga aswang kanina. Sigurado nagsumbong na yan kay Kapitan tungkol sa nangyari. Ang tatay at nanay mo, paano sila? Paano kung anong gawin sa kanila ng aswang na yun? Tara na. Umalis na tayo. Kahit ayaw man sabihin ni Aliyah, kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala sa tatay at nanay niya. Kaya nakokonsensya talaga ako noon. Pero kita ko rin na pursigido siyang mailigtas kami. Kaya hindi ko sasayangin yon. Mas lalo akong humanga sa kanya, Miss Anne. At mas lalo akong nahihirapang iwan siya. Pero alam ko na hindi kami pwedeng magsama dahil magkaiba kaming dalawa. Tao ako at aswang naman siya. Sa tagal ng aming pagtakbo noon, hiningal kami pareho ni Freddy habang si Aliyah ay mukhang sanay na. Siguro yon ay dahil aswang siya. Nakita naman niya kaming hinihingal sa kakatakbo kaya huminto siya at nagdesisyon kaming magpahinga sa likuran ng mahabang damuhan para hindi kami agad makita.
Gabi na. Siguradong naglalabasan na ngayon ang mga aswang. Pero, di ba nagpapalit kayo ng anyo tuwing gabi, Aliyah? Bakit ikaw hindi? Nakakaya kong kontrolin yon, Freddy. Isinilang ako na puting aswang. Hindi kami hayok sa laman ng tao. Kumpara sa itim na aswang tulad ni Karina at ang tatay niya. Pero hindi ka ba natatakam sa amin? Yung totoo. Freddy, tigil-tigilan mo nga si Aliyah. Kita mo naman kung paano niya tayo tulungan, di ba? Pinili niyang labanan si Karina para protektahan tayo. Nagtatanong lang naman ako, pare. Baka kasi bigla niya tayong lapain dito eh. Nakakatroma na. Huwag kayong matakot sa akin. Ang dapat niyong katakutan ay ang itim na mga aswang. Si Kapitan at ang mga dalagang aswang na kasapi niya. Wala ba kayong kakamping puting aswang sa baryo niyo? Meron. Pero takot silang makipaglaban sa mga itim na aswang. At hindi din talaga namin ugali yon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang may mapapahamak na inosenteng tao. Kaya lalaban ako hanggat kaya ko. Salamat, Aliyah. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi kita makakalimutan. Hindi din kita makakalimutan, Andrew. Aliyah, gusto ko sanang malaman mo. Pare, may cobra sa likod mo. Putya, huwag kayong gagalaw. Natatakot kayo dyan? Nanlaki ang mga mata ko nang bigla itong hinawakan ni Aliyah sa ulo at napaamo. Walang kahirap-hirap niyang hinuli ito at hinati ang katawan nito at itinapon. Napatingin kaming dalawa ni Freddy sa isa't isa sa ginawa niya at bahagya naman itong natawa sa reaksyon namin. Pero agad na nawala ang ngiti sa mukha niya nang makarinig kami ng pag-angil at yabag sa unahan. Tara na. Kailangan na nating umalis dito bago pa nila tayo maabutan. Sige, tara. Pare, eto ang kahoy. In case na mapalaban tayo. Salamat. Ang mabuti pa, sumakay kayo sa likod ko. Ano? Ha? Nagpapatawa kaya ata, Aliyah? Nagulantang kami pareho ni Freddy nang biglang nagpalit ng anyo si Aliyah. Naging isang dambuhalang aso siya na may maitim na mata at balahibo katulad kanina. Maamo itong yumuko sa harap namin at marahan naman kaming sumakay sa likuran niya. Nako, lahat pala talaga ng mga babaeng nakita natin doon sa baryo aswang. Sus Marisip. Aliyah, isa kang lapastangan. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Hangal! Hindi ako natatakot sa'yo! Talaga ba? Pwes, harapin mo ang kapatayan mo. Sugurin sila! Mabilis na nagpalit ng anyo ang ama ni Karina at sumugod. Sinalubong naman ito ni Aliyah habang kami naman ay sinugod din ng mga babaeng aswang. Nag-anyong baboy ramo ang mga ito at mabilis na umatake sa amin. Mabuti na lang, mabilis kaming nakailag ni Freddy noon at rumesbak agad kami. Hetong sa'yo, halimaw! Heto ka! Pare! Sa likod mo! Pare! Putya! Tumilapon kami ni Freddy nang sunggaban kami ng baboy ramo at napahiyaw ako sa sakit nang tumama ako sa puno. Kita ko naman si Aliyah na tumilapon din at duguan habang papalapit ang tatay ni Karina. Akala ko katapusan na talaga namin noon nang bigla kong marinig ang boses ni Mang Nato sa unahan. Waldo! Gato! Anong ginawa mo sa anak ko? Dapat lang siyang mamatay dahil pinatay niya ang anak ko. Hindi ko hayaang mangyari yun. Magkakamatayan muna tayo! Aba, ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Pwes, magsama kayo ng anak mo! Mga kasama, sugod! Anong mga traidor? Biglang sumulpot ang mga dambuhalang asong may maitim na mata katulad ni Aliyah at mabilis nilang sinugod ang tatay ni Karina. Masyadong mabilis ang bawat galaw nila kaya hindi ko na nasundan. Hanggang sa sinugod ulit kami ng dalawang baboy ramo. Pero bago pa sila makalapit sa amin, sinunggaban sila ng dalawang dambuhalang aso at tumilapon ang mga ito.
Habang abala naman ang mga aswang na magpatayan, agad kong nilapitan si Aliyah na nakahiga sa lupa at inalalayang bumangon. Aliyah, ayos ka lang ba? May sugat ka. Ayos lang ako, Andrew. Teka, tutulungan ko sila. Huwag na, Aliyah. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Tingnan mo, nanghihina ka na. Si nanay at tatay. Ayun! Natalo nila ang demonyong mga aswang! Tay! Nay! Aliyah, anak! Aliyah! Matapos ang naging laban ni Mang Nato at Aling Linda, agad silang tumakbo palapit sa amin, kasama ang iba pang aswang na kakampi nila. Mahigpit nilang niyakap si Aliyah at nagulat naman kami nang yumuko ang mga aswang sa harapan namin na parabang mga hari kami ni Freddy. Anong ginagawa nila, Aliyah? Nagpapasalamat lang sila sa inyo. Nagpapasalamat? Bakit sila nagpapasalamat sa amin? Kami nga dapat ang magpasalamat sa inyo eh. Nang dahil kasi sa inyo, natuto kami maging matapang at makalaya sa takot sa mga itim na aswang. Oo, gusto naming mamuhay ng payapa at malayo sa gulo. Pero hindi namin kayang hayaang may mabiktima sina Karina at ang tatay niya ng mga inosenteng taong katulad nyo. Teka, nasaan ang anak ni Karina? Di ba may anak siya? Ngayon wala na ang nanay niya. Mag-isa na lang siya sa buhay. Kami na ang bahala sa kanya, iho. Bata pa lang siya, kaya pwede pa namin ituro sa kanya ang maging mabuting aswang. Salamat po talaga ng marami sa inyo, Aling Linda. Walang anuman, iho. Ang mabuti pa, ihatid ko na kayo sa labasan ng gubat. Pero may sugat ka, Aliyah. Huwag na. Kaya na namin. Ako na maghatid sa kanila, anak. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko makakauwi sila na ligtas. Huwag na po, Mang Nato. Sobra-sobra na pong naitulong nyo. Huwag na matigas ang ulo mo, iyo. Sa ayaw at sa gusto ninyo, ihatid ko kayo. Hindi naman kami nakatanggi kay Mang Nato noon, kaya wala kaming nagawa kundi pumayag. Pero bago pa kami umalis noon, hindi ko maiwasang yakapin si Aliyah sa huling pagkakataon na ikinagulat naman nilang lahat. Aba, tumatapang ang pare ko ah. Aliyah, gusto ko lang malaman mo na pinahanga mo ko. Maraming salamat ulit at sana hindi ito ang huli nating pagkikita. Salamat din, Andrew. Dahil kahit nalaman mong tunay na pagkatao ko, pinagkatiwalaan mo pa rin ako at tinanggap mo ako. Hindi mo ako pinandirian at itinaboy. Paano ko naman gagawin yun sa babaeng nagligtas ng buhay ko? Maging tao o aswang ka man. Tanggap na tanggap kita. Salamat, Andrew. O siya, sige na. Umalis na kayo para makauwi kayo ng maaga sa inyo. Sigurado nag-aalala ng pamilya niyo. Napangiti naman ako sa sinabi niya, pero sa loob ko ay may parte na nasasaktan dahil alam kong malabong magkita pa ulit kami. Kaya niyakap ko siya bago kami tuluyang sumakay noon sa ibabaw ng dambuhalang aso na si Mang Nato. Napakapit naman kami pareho ni Freddy sa likuran nito sa bilis ng takbo niya hanggang sa makarating kami sa exit ng gubat at bumaba. Maraming salamat po, Mang Nato. Walang anuman. Sige na, umalis na kayo. Tutuloy na rin ako. Sige po, mag-iingat po kayo. Mag-ingat po kayo, Mang Nato. Salamat mga iho. Paalam! Tuluyan na ngang nawala sa paningin namin si Mang Nato dahil sa bilis ng takbo niya. Nagkatinginan naman kami ni Freddy sa isa't isa at napayakap dahil hindi namin akalaing pagkatapos ng mga nangyari ay mabubuhay pa kami at makakauwi ng ligtas noon. Pero sa kabila ng mga pangyayaring yon, isang alaala ang baon ko hanggang ngayon. At yon ay ang makilala si Aliyah kahit hindi man naging kami sa huli. Hanggang ngayon na may edad na ako, hindi ko pa rin makakalimutan yung itsura niya at ang ginawa niyang kabutihan sa amin. Sa ngayon, wala pa rin akong asawa at wala na rin akong balak pa. Kontento na akong may mga pamangkin ako na pinag-aaral ko kasalukuyan. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Muli, ako po si Andro,
Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa kwento ko. God bless po sa inyong lahat. Minsan sa buhay, may mga taong dumarating na hindi natin inaasahan at hindi rin natin pwedeng makasama habang buhay. May mga taong dumaraan lamang pero nag-iiwan ng marka at mga alaalang hindi kailanman makakalimutan. Kaya sa ating mga mahal na tagapakinig, piliin nating maging mabuti sa kapwa.